Agosto 2017. Inumpisa ang i-implementa ng Coalition of Services of the Elderly Incorporated o COSE sa tulong ng Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands ang programa na Enhancing Access to Social Protection Programs through Older Persons Engagement sa 3 munisipyo na kinabibilangan ng Kalumpit at Hagonoy sa probinsya ng Bulacan at Arayat sa probinsya ng Pampanga. Dahil dito, naging aktibo ang COSE sa pagpapatupad ng iba't ibang aktibidad at gawain para sa mga leader ng older persons organizations o associations, katulad ng leadership training, team building, financial management, resource mobilization, partnership and network building, formulating resolutions and ordinances, dialogue with local government units at marami pang iba upang maabot ang unang layunin ng proyekto na strengthened organizational capacities of federations in engaging in local governance for policy and program formulation on social protection. Patuloy ding sinisiguro ng COSE na ang bawat aktibidad na isinasagawa sa 3 munisipyo ay makatutulong upang mabigyang katuparan ang isa pang layunin ng proyekto na enhance monitoring and accountability mechanisms on the implementation of social protection programs in the target municipalities. At ilan sa mga gawain o pagsasanay na naisagawa ay ang mga sumusunod: Formation of Older Citizen Monitoring Committee, development of tools and methodology of monitoring, training on data gathering, orientation on help desk and community monitoring, at orientation on the manual of operation on social pension and PhilHealth programs. Subalit, sa kabila ng mga ngiti ng tagumpay ng mga older persons at partner communities, ang COSE Voice ay dumaan sa ilang pagsubok. Ngunit ang mga pagsubok na yon ang nagbigay sa organisasyon at mga taong nasa likod ng proyektong ito ng mas malalim na dedikasyon at kagustuhan na tapusin ang nasimulang proyekto. Sa totoo lang, hindi talaga naging madali doon sa grupo namin yung ma-implement yung Voice Project. Kasi unang-una, kailangan namin harapin yung issue ng politika. Kailangan namin harapin yung issue ng kakulangan ng partisipasyon ng mga tao, maging ito man ay sa unang bahagi o kahit sa kalagitnaang bahagi at kahit ilan sa ngayon na patapos na yung proyekto. At dagdag pa dito yung pabago-bago yung staff na na-assign. Sobrang malaking epekto siya doon sa patuloy na pagpapa-implement ng mga activities. Pero gayon pa man, sa pamagitan din ng tulong ng partner communities at mga older persons at mga tao sa opisina ay nandun pa rin yung kagustuhan natin na ipagpatuloy yung proyekto. At upang maabot ang ikatlong layunin ng proyekto na heighten public and government awareness in target municipalities on social protection programs and rights and entitlements of older persons, hindi tumigil ang COSE at ang Voice Project sa pagpapatupad ng iba't ibang gawain. Kabilang na dito ang pagsasagawa ng photo exhibit, linking and learning event at ang pagkakaroon ng sariling programa sa radyo na may pamagat na Senior Citizens Tips. Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin ang mga impormasyon tungkol sa mga nakatatanda at sa pagtanda at kanilang mga opinyon sa mga napapanahong issue o usapin na may kinalaman sa kanilang sektor. Sa kabilang banda, hindi lamang ang mga older persons and partner communities ang natuto at patuloy na natututo dahil sa mga bagong karanasan, kundi maging ang mismong organisasyon at mga taong nagtatrabaho sa likod ng proyektong ito. Kapag sinasabi ng mga older person na, "Ma'am, thank you kasi ang dami kong natutunan mula sa'yo." Pero sa totoo lang, mas marami akong natutunan mula sa kanila. Ako yung natututo mula sa kanilang wisdom, yung kanilang share ng experiences. And marami akong na-discover sa sarili ko na akala ko hindi ko kayang gawin. Pero kaya ko pala. Humaba yung aking pasensya. Then na-discover ko sa
sarili ko na kaya ko palang makipagtrabaho sa older person. Kasi ito yung first time ko na nakipagtrabaho sa mga senior citizen. And kaya masasabi ko na ang pakikipagtrabaho actually sa older persons ay challenging pero rewarding. Kasi nga dun sa mga experiences, not financially rewarding, pero yung emotionally, yung wisdom na makukuha mo sa kanila ay sapat na. Kaya nga like kong binabanggit na masaya ako na naging parte ako ng Voice Project at masaya ako sa pakikipagtrabaho dun sa mga older persons sa ating komunidad. Sa loob ng halos 2 taon, marami nang nagawa ang COSE Voice Project. Nagbukas ng bagong karanasan para sa mga older persons na bago at naging mas maayos ang pagtingin sa usapin ng pagtanda. Tumaas din ang pagkakaintindi ng mas maraming nakatatanda sa mga isyu at problema na kinahaharap ng kanilang sektor. Nakapagbuo ng mas maayos na partnership sa iba't ibang stakeholders sa komunidad. Napalalim ang working relationship o pakikipagtrabaho ng ating organisasyon sa iba't ibang ahensya ng local government unit. Subalit, marami pang kailangang gawin at malayo pa ang lalakbayin ng COSE at ng Voice Project. Ngunit hindi po namin kakayanin kung wala po kayo na patuloy na sumusuporta sa aming organisasyon at proyekto. Kaya marami pong salamat sa Riot Senior Citizens Association o ASCA, Federation of Senior Citizens Association of the Philippines o FESCAP Kalumpit Togoni Chapter, Office of the Senior Citizens Affairs, Municipal Social Welfare and Development Office sa iba't ibang ahensya, organisasyon at grupo mula sa 3 munisipyo na sakop ng proyekto. Hindi pa po tapos ang ating laban. Tulungan po ninyo kami. Sama-sama po tayong kumilos at hawak kamay po nating harapin at pagtulungang lampasan ang anumang balakid upang maabot ang pangkalahatang layunin ng ating proyekto. At ito ay ang to improve the access to quality social protection services for vulnerable older persons through strengthening older persons organizations' engagement.